Para po sa mga dinadaanan ng video na to. Ang video na to ay bilang pagpapaliwanag o kasagutan doon sa may nagtanong sa akin ng ganito. Ang tanong niya po ay ganito: bakit kailangang ipako sa krus si Kristo at mamatay kung siya ay Diyos? Sasagutin ko po, ay papaliwanag ko po sa inyo yung pagkakaintindi ko kung bakit dapat kailangan mamatay at ipako sa krus si Kristo. Ganito po, umpisahan po natin sa ganito. Si Panginoong Jesucristo po ay Diyos, at to confirm na Diyos siya, katulad po sa mga nauna kong video kung saan isinimplify ko po kung pinaliwanag ng simple kung bakit po makumpirma na Diyos si Kristo. Sa video ko po sinabi ko po na ganito: si Jesucristo ay anak ng Diyos at may ang kanyang ama ay ang Diyos Ama na higit sa lahat, kung saan kinumpirma po ng ating Panginoong Jesucristo na may Diyos Ama. Saan ba kinumpirma po ni Panginoong Jesucristo na may Diyos Ama? Doon po sa turo niyang panalangin, saan binanggit niya yung Ama naming nasa langit. Yun po ang Diyos na higit sa lahat, at si Jesus Kristo po ay anak ng Diyos. Ngayon, kung ikaw ay anak ng Diyos, ang tanong ko po, kayo na ho sumagot, Diyos ka ba o hindi? Yan po ang isa sa simpleng pagbabasihan to is yung doubt na Diyos ba si Kristo o hindi, o magpara alisin pang hindi Diyos si Kristo. Diyos po si Kristo, dahil pag anak ka ng Diyos Ama, ikaw ay anak din, ikaw ay Diyos din, di ba ho? Sa tagot naman din sa katanungan ay ito po, yung tanong po na yun, ang sagot po doon ay nakapailalim, nakapasok doon sa John 3:16. Ano ba ang John 3:16? Hindi ko po alam kung tama po itong eksaktong word na sasabihin ko, pero kayo na lang po mag-correct kung may mali, at puntahan niyo po yung John 3:16. Ganito po ang pagkakaintindi ko sa recall ko: gayon na lang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kung kaya't ibinigay niya ang kaisa-isang anak upang iligtas ito, ang sangkatauhan, at hindi mapahamak. Doon po sa simpleng sagot doon sa tanong, pinadala po ng Diyos yung kanyang anak. Bakit po ba kailangang mabuhay? Napatay naman. Yun po ang isa sa primary reason kung bakit pumunta ang Panginoon Panginoon Jesucristo sa lupa, mamatay at mabuhay. Kaya po siya nabuhay para ho may basihan tayong mga tao at to prove na yung sinasabi niyang salita, naka-attach doon po yung mga talinhaga ng Jesucristo, na nandun po yung mensahe na pinadala ng Diyos Ama
na espiritu na ibahagi sa mga tao sa panahong yun, upang makarating sa atin na ngayon sa akin, na ipinararating ko sa inyo, at kailangan makarating po sa hanggang magulaw ang mundo. Yun po yung salita ni Kristo, at naka-attach doon yung buhay na walang hanggan. Kung nagtataka kayo sa mga sinasabi ko rito sa video na to, sa mga nauna kong video, parang may diferensya na ako sa ulo. Ako po ay matino, pwede po akong i-test. Sinasabi ko doon sa mga na-audio akong video, sinabi ko rin yung pinaliwanag ko kung bakit magugulaw bakit may basihan ang pagkagulaw ng mundo, at bakit may binabanggit, pinaliliwanag ko rin ang buhay na walang hanggan, which is hindi naman po sa akin galing yun. Sa Biblia na galing kay Jesucristo, na ipinaliliwanag ko sa inyo kung paano nyo tatanggapin, paniniwalaan, at yun po ang pangalo ng Diyos Ama na dala-dala ni Jesucristo. Nakasakaling maniwala kayo, sumunod kayo, magtiis kayo, gumawa kayo, meron pong buhay na walang hanggan na makakamit nyo kung makikinig kayo kay Kristo, maniniwala, susunod, gagawa at makikinig. Yun po yung buhay na walang hanggan, na hindi po sa akin ang galing. Lahat po nasa Bible yan, na ipinaliliwanag ko lang po sa inyo para meron kayong way to confirm na totoo ba yung sinasabi ng gago na tong nagsasalita na to. Ganun ko po pinapaliwanag. Meron pong buhay na walang hanggan. Bakit po ba natin paniniwalaan to? Kasi po, nung bago po ako magsalita rito, magpaliwanag sa video, hinanapan ko po yung salita ni Jesucristo ng mga talinhaga ng mali, hindi totoo, at kasinungalingan, para malaman ko kung totoo ba yung mga sinasabi ni Kristo, may mali ba, at bakit ako maniniwala kung may mali. Ang punto po is ganito: wala pong sinabi ang Panginoong Jesucristo na mali, hindi tama, kasinungalingan, at hindi mangyayari. Kaya naniwala po ko doon. From doon po, ibinibigay ko po sa inyo na suriin niyo po si Kristo. Kung walang sinabing mali si Jesucristo na pinasasabi ng Diyos Ama sa tao, katulad ng buhay na walang hanggan at pagkagulaw ng mundo, kasama na rin po yun, anong reason bakit hindi natin paniniwalaan? Bakit dapat mo pang paniwalaan? Bakit hindi ka dapat magduda? Ibinigay po ng Diyos Ama ang kanyang anak, ipinadala rito upang ipako sa krus, mamatay, at pahirapan ng mga sinauna kapanahonan niya na lihis ang paniniwala sa Diyos. Kaya po namatay si Jesucristo na anak ng Diyos. Ang totoo po niyan, ang Panginoong Jesucristo may kapangyarihan na ipapatay o labanan yung mga taong nanakit sa kanya, nagpako sa krus, yung mga
pumatay sa kanya, pero hindi niya ginawa yun bilang pagsunod doon sa kautasan ng kalooban ng Diyos Ama na kailangan niya mamatay sa krus. At from doon, mabubuhay naman siya muli mabubuhay siya, di ba? Nabuhay po ng after 3 days. Yun po ang primary reason kung bakit dapat ka maniwala doon sa buhay na walang hanggan. Binuhay nga si Kristo para ipakita sa tao na may buhay na walang hanggan. At pinakita rin na anak ang pinadala. Ano ba ang anak? Para sa akin na tao at sa inyo o sa ibang tao na may anak, wala na pong ibang mas mahalaga sa mundo kundi ang anak. Alam nyo bakit? Minsan po mas mahalaga pa sa buhay natin ang ating anak. Tama po ba ako? Kayo, diba? Yung kakainin nyo na lang ibibigay mo pa sa anak mo. At kung may nakikita mong may sakit ang anak mo o magsasuffer, sinasabi mo, ako na lang sana, hindi na yung anak ko. Ganon din po pahalagahan ng Diyos Ama ang kanyang anak. Kung tayo nga na taong makasalanan at mahal tayo ng Diyos, yung anak niya pa kaya hindi niya mamahalin. Pero to prove na magduda ang tao sa buhay na walang hanggan na sinasabi niya, na pinasabi niya kay Kristo sa pamamagitan ng Espiritu, inayaan nilang mamatay si Kristo sa krus pahirapan, para hindi na magduda ang tao, kasi wala na pong ibang mahihigit pa sa buhay ng anak na pwede pang mas mahalaga para ipapaprove sa atin na tayo ay may pangako sa atin ng Diyos Ama na buhay na walang hanggan. Makinig tayo, hindi po madaling paniwalaan ang buhay na walang hanggan kasi nandito po tayo sa lupa. Yung buhay na walang hanggan, hindi naman po nararamdaman dito sa lupa yun. Kung hindi sa langit, paano mo paniniwalaan? Hindi mo naririnig, parang lokohan o parang imposible naman yun, no? Diba? May maraming tao po ang hindi nabubuhay sa walang hanggan. Even ako, hindi po ako ganun hindi po ganun ang pagnanasa ko na sa buhay na walang hanggan. Pero may mga tao pong siguro naman ay naniniwala sa buhay na walang hanggan. Ang sabi po sa Bible mayroon siyang sinabi sabi niya dun sa mga sumunod sa kanya sa bangka, sabi ni Kristo sa mga tao, hinahanap niyo ko hindi dahil sa nakakain kayo ng pagkain mula sa langit, hinahanap niyo yung pagkain mula sa langit, kundi hinahanap niyo ko dahil sa tinapay na ibinibigay ko sa inyo. At sinabi niya na huwag niyong pagsumikapan nyo ang pagkain buhay na walang hanggan kaysa doon sa pagkain ibinibigay ng Diyos sa atin. Mahirap po paniwalaan yung buhay na walang hanggan, pero dahil nga nasa lupa tayo, pero pagkalagunan po ang mundo, doon yung mapoprove na may
buhay na walang hanggan. At yung buhay po na walang hanggan ay hindi naman sa basta-basta makakamit kung hindi ka susunod, maniniwala, makikinig at gagawa ng mga sinabi ng ating Panginoong Jesucristo. Yun po yun, magkakaroon ka lang nun kung susunod ka, makikinig, gagawa. Katulad sinabi ko, yung walang makakamit, yung buhay na walang hanggan. Mahirap po gawin yun na kung para makamit mo yung buhay na walang hanggan. Alam nyo ho, mahirap po gawin yun dahil lahat po ng turo ni Jesucristo na talinhaga na ibinibigay sa atin, kung susumahin, napakadali po. Hindi niya po tayo pinaaakit na 5 bundok, hindi niya po tayo pinabubuhat ng 3 sako, hindi niya tayo pinatatakbo ng 10 kilometro. Kung susundin ng tao yung sinasabi ni Jesucristo na pinagagawa niya at inuutos ng Diyos Ama, makakaya po ng tao, kayang-kaya ng tao. Ang punto po is, bakit hindi magawa ng tao? Kasi po lihis doon sa kanyang kalooban o pagkatao o paniniwala yung mga sinasabi ng Jesucristo. Ang tanong, kaya mo ba kung susundin mo yung sinasabi ni Jesucristo? Sinasabi kong madali naman kung susumahin. Ang punto po, hindi niyo po kaya. Madali, pero hindi kaya. Bakit? Kasi labag po sa inyong kalooban, lihis sa inyong paniniwala, o lihis sa inyong pagkatao, kaya hindi mo magagawa. Paano mo mamahalin ang iyong kaaway na katulad na isa sa mga inuutos ni Jesucristo? Galit ka nga ron, ginawa ka na masama, salbahis siya, pinatay niya yung kamag-anak mo, pamilya mo, tapos ang utos ni Cristo patatawaran, hindi mo magagawa, di ba? Pero kung kasama mo ang Diyos, kaya mo palang gawin. Doon mo pumapasok ang sinasabi ni Jesucristo na kung wala sa Diyos ang tao, wala siya magagawa. Pero lahat ng hindi kaya ng tao ay posible sa Diyos, at magagawa ng tao yun kung kasama niya ang Diyos. Malinaw ha? Sana naintindihan nyo kung yung paliwanag ko. Kung magulo man, pakiintindi na lang. Laging tatandaan, sino ka man, nasan ka man, huwag matakot. Si Jesus ang bahala sa'yo, pagkat mahal ka niya.